It's 35 days before Christmas. Malapit na, alam nyo na. At Thursday ngayon, kompletong Fab 4. Alam nyo naman, paborito namin. Thursday. Okay mga Marites, bago tayo magchikahan, pati muna ako sa inyo. Good morning, good afternoon, good evening, good morning. This is your Dean, Junardo. At ako nga po ang iyong unbettable Professor Abet Nabuz. Inyong PhD, Rose Garcia. At ganon ang inyong Mega Marites Lecturer, Mr. Fu. And welcome to Marites University! Kaya saya. Talaga ba? Oo. Umaga mo na naman. Kasi You're so traffic. professional. Oo, alam mo naman ako, I don't want to be late. Dahil dyan nagpapasalamat po kami sa ating mga kamarites sa patuloy na tumatangkilik sa Marites University. Kung bago pa lamang po kayo sa MU Entertainment Channel, don't forget to like, share, and subscribe para hindi nyo ma-miss yung ating weekly episodes at yung iba pa natin mga showbiz-related content. Yan. Talagang Okay mga Marites, dahil marami na po ang abangers, simulan natin ang isang linggong Chismis! Oh, Eto. diba? Atisa Manalo, nag-viral ang national costume sa ongoing Miss Universe contest at prelims performance, kabugnim. Prop, Nakakaloka yan kasi nga po, yung national costume niya na yan, na-inspired by ng mga fiestas, Queen of Fiestas sa Philippines. Parang for the very first time ulit after so long, ngayon lang daw bumalik si Mactumang ang designer. Ngayon lang daw bumalik yung talagang sinasabi nating Filipiniana inspired ng mga national costume kumpara mo sa mga dating sinusuot. At nag-viral siya kasi ang daming nagandahan, ang daming. Although nung mapanood ko rin naman yung mga ibang contestants from other countries, ang gaganda rin naman, ang huhusay din. Pero syempre hindi nagpakabog ang ating kandidata kasi nga sinisimbolize ng kanyang national costume na yun, yung iba't ibang festival at mga kapiyastahan sa buong bansa. Yeah, di ba? Nakapantaas siyang, ano tawag dyan? Ba tawag dyan? Yan. Pagkatapos sa baba. Yan siya. Yan siya! Yan siya. Pagkatapos, may mga, ang ganda yung likod niya, yung headdress niya na may ano sa likod. At saka may emote siya kasi yung drama niya, yung lakad niya, na parang piyesa-piyesa. Tapos umiikot-ikot pa siya kasi yung skirt, ang ganda ng baksak. In fairness naman. Yan. Pagkatapos daw, naganap yan 1 o'clock ng hapon. Oo. Kinagabihan, 7 p.m., yun na yung preliminaries na kung saan rumampa siya na naka-swimsuit at yung gown nga na pinag-uusapan. Sabi, malaki daw ang pag-asa. Alam mo naman ng mga Pilipino, yung mga bukanera dyan na mahihilig. Pero in fairness, ang ganda naman talaga niyan. At saka ano siya, ano tawag dito? Good form, in fairness. Pati yung yung pagbaba niya dun sa stairs. Kasi naka-swimsuit siya. Yung outdoor shoot to. Yung pagbaba niya ng hagdan, di ba pag mababa ka ng hagdan, isang paa, isang step. Ano siya? Yung sa kanya, Handahan. dalawa-dalawa. Yung parang, nag-iingat. parang di mo inisip, sinadya ba o nag-iingat? Pero may galaw siya ba? Feeling ko sinadya na ganun dapat yung pagbaba niya. Pero nakakaloka kasi yung isang candidate sa rampahan ng prelims na Jamaica yata yun sa Gaulo. ilan ba sila? 136. Hindi, ilan yun nahulog? Ay! Isa lang naman. Isa lang ba? Yun! Alam ko yung mga ilan na sumali, 136 silang nagbabike for the Miss Universe crowd. Kaya maganda yung gown na sinuot niya na gumagalaw-galaw yung kineme. Oo, diba? In fairness naman kay Atisa, talagang best form talaga siya. Pero pag, kasi tayo ang tinitina lang natin sa Atisa, pero pag tinignan mo yung mga iba rin naman rumarampa. Colombia, lagi nga pinag-prepare silang gano'n na, sino mas bet niya, Colombia o yung Pinas? Parang gano'n. Pero hindi, may laban si May laban. Atisa. Sabi ko kanina, in fairness mo ka may laban tayo. Sumagot sa akin yung bigyan si Jun Lani. Oh! Lagi naman gano'n? May laban? Totoo nga naman. Laging ganon. Anyway, sa mga gusto mong manood ng live, in a way. Alas 8 Stay ng past live umaga. tomorrow, 9 in the morning. 9. Pero, feeling, malay nyo, 8 in the morning na. Yeah. Maalim na. So, gumising na kayo na maaga, especially Correct. Sarado daw ang mga parlors. Ang luma-luma na. Kaya nga hanggang hanggang hindi natatapos daw, hindi sila tatanggap ng mga customer. Pero morning ba? Kahit sa Bangkok lang, morning pa rin ang time. Oo.
Hindi man yung isang oras naman difference. Hindi kasi di ba pag ibang bansa na morning sa atin, gabi sa Sa US. kanila. Gabi nila ginagawa. Sa kanila, kaya umaga sa atin. Hindi, maaga din tayo bukas, 9 a.m. Tabayan natin. Pagkasala lang natin si Artisa. Oo, na-intriga lang si Louie Heredia ngayon. Yan. Ay, si Louie kasi na-invita siya na isa sa mga umupong. Oo, tsaka friend niya si Artisa. Yun na. Paano nga ba siya invita doon? Charot! So, ito may si Arbon ni Gabriel Pinuri ang hosting. At Yes! para kay Catriona Gay at ang bagong issue sa Miss Universe, pinabulaan na. Yes. Yung From pare, there. kaugnay pa rin ng Miss Universe na yan, itong ating 2020. Kanera ka ba dati? Oo! Wala mo naman tayo. Next week. Yes! So, sample. Anyway, Tikit na to, ah. yan nga ang nag-host yung nung prelims na si Nol. Siya lang mag-isa, wala siyang kasama. Kaya pinuri-puri siya. Although, syempre, naikumpara kay Catriona bilang si Catriona inanalo ng 4th Miss Universe sa ating pang-apat na Miss Universe ng bansa. Sa Thailand yan na panalunan niya. Sana nga daw nagbibigay ng magandang vibe itong si Gabriel na si Arbonne nagtagalog siya. Oo. Sabi nga namin, bakit siya nagtagalog? Kaya sa Thailand siya. Sabi niya. Alam Masaya ba kayong lahat? Oo. Everything. Proud siya na may dugo. Sa bagay, oo nga naman. Kasi alam niya maraming Pinoy Hindi, tsaka doon. may dugo nga naman pala siyang Proud siya talaga. Kaya ginamit niya yung salita. Sorry naman. Alalahanin mo, training niya sa Itbulaga. Okay, sana siya. Masaya ba kayo lahat? Kaya sinabi ni Sed Bulagan na sinabi ni Arbon kumusta? Kumusta kayong lahat? Kaya tapos ulit ulit siya, ano pangalan mo? Anong hula mo? So yan siyang nag-host niya at inaasahan na very, ang ganyang participation at sana nga daw makatulong sa ating kandidata. Tapos nagkaroon ng intriga kasi meron isang designer ba ito na nag-walk out. Ito si Omar. Oo. Yan. Omar Harfout something. Nag-resign siya dahil feeling niya daw may sa 1 out of 136 pre-selected na yung top 30. Nasabi dapat daw dumaan daw sa kanila. So pinaliwanag naman yun ng Miss Universe organization na talagang ang criteria nila, ruling nila ganon. Ipili sila ng 30 na hindi kasama yung official na mga kurado na yan na kaya nag-walk out siya. Ginagawa niya lang ng intriga, haba-haba ng paliwanag. Basta ang suma total yan, nilinaw ng Miss Universe organization out of 136, 30 yung unang kukunin and then top 15, baka mali ako. Out of 30, 12 yata and then 5 and then 3. Dalawang beses magkakaroon ng Q&A. Iwaso ko ba sa top 2? Top 11. Okay. Ito na, my favorite. Okay. Favorite? Mukhang Mga Marites, Jake Cyrus, papalitan ng pangalan at gagawing Charles, Mr. Fu. Charles as in Charles. Charles. Wow. Hindi, ito nga. Kasi nag-vlog siya. So, syempre, yung mga tanong-tanong yung mga fans, ganyan. So, parang touch yung tungkol sa Jake Cyrus kung ito ba yung kanya ng legal name. Apparently, hindi pa rin yung legal name at may balak nga raw siyang palitan. Ang gusto raw niya parang napupusuan niyang pangalan ay Charles bilang yun daw ang pangalan na malapit sa kanyang original name. Charis. Actually, sinabi niya Charis and Charmaine. Baka Charis Charmaine siya. Hindi ko alam. Yun ang sinabi. Parang 2 names nga yata. Charis na lang and direct. Charmaine. Pwede naman gawing lalaki yung Charis. Text natin. At Charis, pakiano nga, Claride, yun nga. Tapos, sabi niya, Pwede parang... lang Char. Oo. So, kayo na magbigay ng pangalan. Kayo maging ninong at ninang ni Charis. Pero sa Salomon, ninong-ninong yun, ha? nga, oo. Oo. Oo, si Oprah, Ewan ko lang kung diba? nagpabinyag siya nung Hindi pa nga niya legal name. So parang dahil nga sa kung mag-a-apply na siya ng legal name niya, baka nga hindi Jake Cyrus ang gagamitin niya. kundi Charles na. At baka daw ilagay niya yung Jake. So magiging Charles Jake. Tapos i-retain daw niya ang kanyang apelidong Kempenko. So magiging parang ang napupusuan daw niya as of now ay Charles, tapos lalagay yung Jake, tapos si Kempenko. So Charles Jake Kempenko. Legal na pangalan na talaga. Hindi pa, napupusuan pa lang. Hindi pa wala Kasi pali. hirap nun, ha? Kasi hindi pa, yung Jake Cyrus as it is, ang sabi niya ay screen name. Screen pa lang. name. Oo. So sa passport pala niya, everything. I'm sure sa Charis pa rin. Oo. Sino itong girl na kasama? Yan ang bago niyang jowa. Pilipino yan. Pilipino.
Hindi. Nakita sila dito sa The Voice daw. Sabi. Ah. Ayan na yung susunod kong kwento, di ba? Oo, sige. Ito Yun na pa ba? sunod. Ay, hindi ba? Hindi pa, I di ba? don't like music. Taga lang, wait. Wala ata. So, iduktong ko Okay na. lang. Iduktong ko na lang. Oo. Iduktong ko na lang. Hindi. So, dun sa vlog din, maliban dun sa pagbibigay ng pangalan nga na Charles sa sarili niya, nabanggit din yung kanyang hindi naman long time, parang lang. Hindi naman long Hindi pa long time, oo. Pero kasi matagal sila maging kaibigan. So, Chisa ang name naman niya. So, Charles and Chisa, baga. So, Power couple din yan in the future. so eto, magkaibigan na raw Singer, sila. Galing na nga doon sa The Voice. Hindi, parang sinabi niya, nagkita sila sa The Voice. Pero parang Oh, hindi singer. Oo. Panood ko yung sabi niya. Naalala ko, tama. Charis pa rin talaga. Singer din yan. So, in short, parang 10 years na raw sila magkaibigan, so magkakilala hanggang sa Iibigan nagka-develop na sila. Tapos, eto ang kanyang state. Isa sa mga pahayag niya tungkol sa kanyang love of his life. Siya We talaga match, lalaki. we need each other, we grow together, we make each other better. I love seeing her happy, I love seeing her free, I love seeing her just in her element. And she's yan. very talented. She is my queen. Oh my God. Talagang hari pala siya. Oh, Pinagdududahan mo pa ba? Yes, kasi he nga siya. Anyway, so yun, nabanggit din. So, sobrang proud siya. Papapalit. Ay, Kanyang, bakit pwede mo lagyan? Malay mo. Wait! Discover ba? Hindi ilalagay. Wala! Pa. Hindi pwede. Ang taas ng wala! as in, never pa ever. Wala Wala. pa nga. Yun lang yung Ano lang. Straps, pwede kang maglagay. Toy lang, Tawag doon, oo. strap. Yung blind item mo dati. Sa mga boys Isa ba natin. na blind item? Ikaw ba na blind item Wala noon? pa ever sa buong mundo. Wala. Wala. Ano lang, Wala pa. di ba yung parang ikaw, sa'yo nang galing yung blind item na, Pero hindi si Charis yun. tama ba sa'yo Tama niya? nga rin yan eh. Ha? Meron na yata nagpalagay. Wala. Pero hindi naman siya magagamit. Hindi talaga. Anong gagawin doon? Oo. Talong. Proud lang. Ano, display? Ganon? Talagang Google gumagano nyo. ka, display. Wala pa. But anyway, Pero yung toy na sabi mo kinakabit, kinakabit yung may sinturon. kagaya nung naloko nung Oo, nung insan. Sa BI ko. Yun lang. Kaloka. Let's be happy for soon-to-be Charles. Yeah. Tapos ito pang isa pa. Ano? Ito pa to. Isa pa to, mga marites sa favorite ni Mr. Fu. Correct. Rhea Salonga's Ganyan. daughter na si Nick nagpatanggal ng dibdib. Nakita ko yung Yan. Actually, nakakagulat pa sa ako. Kasi si Jake Cyrus, meron din siyang ganon. Pero medyo mataas yung shot. Eto na. Ito, harap na harap. Kasi pinagkwentuhan namin yan eh. Ang daming nagagandahan doon sa pinagawa Gawa. ni Nick. Mukhang sa US nagpagawa eh. Kasi hindi mo makikita daw yung tahe. Baka daw dito sa side tinahe. Yung kay Jake Cyrus kasi sa ilalim. So kitang-kita yung tahe. Correct. At saka may umbok pa. Oo. Sa kay Ayos eh. Hindi, sabi ko naman, Hindi baka kasi medyo Payat din kasi. payat kasi to. Si Jake Cyrus kasi medyo may laman-laman. ang pinagtakahan ko lang dito, kasi parang 19 pa lang ba si Nick? Parang 19, no? Pwede na pala yun na as young as that. Yan siya. Tingnan mo, lalaki nga. O, kita mo, hindi halata. O kahit nga ako sa gilid, hindi mo rin kita yung tahe, wala ka nakikita. But ngayon, so parang pinost niya yan kasi parang Last in September relation- Last September. in relation to the Happy Transgender Awareness Week. Kasi ang sabi nga niya, worth it. Been waiting to heal enough to post a nice looking picture of myself. The healing process was brutal but worth it. Grabe, malamang. Tapos may picture pa siya na nakabenda pa siya, nakahiga sa ospital. Yun ang maganda doon. Ay, hindi ko alam kung ospital niya, parang bahay na. Both parents niya supportive, sinuportahan niya yung journey na niya. Pero bagay madali pala eh, kasi pag girl ka, di ba may mga iba talaga Papaalis. na Nagpapabawas. tanggalin. Oo, actually, Alis. nagkapatanggal talaga ng breast. Kasi nga, yung iba, yung reason, para to prevent Breast cancer. breast cancer. Si Angelina Jolie, parang Yes, ganon. oo. Tapos, well, apparently, parang ang kanyang pronoun ngayon ay siguro ay he. He. Kasi there was this time na si Lea Salonga, kapag nagpo-post siya, ang pronoun na ginagamit niya kay Nick ay they. They. So, ngayon, he na siya. Ayun lang. At least masaya. Diba? At saka ano din siya, Ang stage brave actor. nila, no? Stage actor na rin siya. Pero ang tapang nila talaga. Tama na.
henerasyon ngayon. Oo. Kaya mo na lang si Aura, yung favorite. Aray. Ano gagawin ni Aura? Diba? May Tama-transplant hanap ka ba? May hanap ka sa'yo. Ano? Yan, yung mga favorites. Diba? Hintayin mo yun, diba? Sige na kayo, sunod. Bago tayo mag-recess, Aura naman. Para todo na natin. Aura, anong plano mo? Ganon. Sige. Hindi ka ba susunod? Ay, nako. Ito, pareho kami ni Prop. Sex Bomb Girls. May asim pa rin. Dahil ang kanyang, may repeat agad ang kanilang reunion concert. Sa Araneta. Sa Araneta to sa December 4. Tapos Pero- repeat nila yung Malakihan. malakihan sa Mall of Asia, Mall of Asia. Nakita na rin po, ha? Sa Oo, Araneta. December 9 naman po yun. Araneta Sold na out na. Oo. Araneta muna. December 4 muna, then December 9. Aray, congratulations naman. Eto na nga, nakaloka ako kasi kanina galing ako sa Faces in Curve. Nagpapaschedule kami kasi meron kaming papaayos naman ng mga kliyente din. Toy, pinabook ng buong sex bomb ang Faces and Curves ngayong Sabado. Dahil ang dami In mga... preparation. Oo, Preparation, mga di ba? papawasan na ganito. Aray ko? Oo. Pwede pa ba yun? Ewan ko sa kanila. Basta Lapit na. Sir, ganyan-ganyan. Kasi sponsor din yata si Faces dito sa repeat nila sa December. Yun lang, naloka lang ako. Mas nakabado. Ilan sila lahat. And speaking of sex bomb, Easy Trasona hindi kasama sa reunion concert Yun na. ng sex bomb. Yes. Bakit? Si Easy Trasona, isa sa mga original sex Oo, bombs. yung puti wala nga dyan. Wala naman. Wala doon. Matangkad. Oo, okay yun. Si Easy ang galing. Alam mo, Oo. Pero yung nandito mga siya moves sa niya. Nandito siya sa Pilipinas. Kasama niya Si Ayun, si Easy, Easy. ang kanyang, ito si Easy. Ang husband niya ay si Alvin Aragon. Oo. Ito rin yung ang nanay ng isang trans ba siya? Artista Hindi, siya. yung sumali sa Oo, parang ng dati. yung mga gays na ang tawag sa ganon, please. Sirena? Hindi. Drag. 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 Yan. Tapos So, di ba nagkaroon nagsasayaw ng, sila, di para ba? nagkaroon ng konting conflict ang mag-ina na yon. Ah. But anyway, ayun nga. So ngayon, reunion concert sa December 4. Siyempre maraming nag-hope na kumpleto ang Siyempre, oo. sex bomb. But si Easy, hindi siya makakasama. I think may iba pa eh. Si Jolan ba? But, Sugar pa, sama ba? Hindi, si Sugar naman medyo later part na ng ano yon ng Jolan? sex bomb. Oo. Si Jolan yata, hindi ako sure Basta 2 o 3 ang Jola ng ex nakasama. ni Oo. Edgar Allan Guzman. Oo, ano. Wait lang, hindi ako sure kung si Jolan nga. Basta matatlo yan. Ang isa, si Easy. So, may nagtatanong sa kanya kasi sa mga TikTok niya, lagi din naman siyang sumasayaw. Yung mga sayaw niya, like yung mga usong, mga TikTok dance, di ba? So, may nagtanong na, nagkasayaw pa rin naman po pala kayo kahit na ng mga secular song. Kumbaga, bakit hindi kayo sumama na sa sex bomb na reunion? Ang sagot niya, personal reason po, I hope you'll respect and understand. Ganon. Tapos may nagtanong, hindi ka ba okay with the members? Ganon. Siyempre. Oh, wala, okay po kami. Okay po kami. Yun ang sabi niya. So, ang magpapakasyomera na lang ako, baka dahil nga sa kanyang pagiging born again Christian, at si Alvin yata isa ng pastor. So, baka maaaring dahil doon, hindi siguro dahil lang sa mga, hindi lang siguro dahil sa mga dance song, kung hindi, doon sa mga susuotin kasi Tama ng naman. mga outfit. Ay, mga nakabra lang, nakasobrang, Sila nagpauso nun yung mga... Diba? yun. Yung mga tambutan. Split. Baka yun ang ayaw niya munang balikan na. O kumbaga, hindi na siya naaayon siguro sa kanyang pananampalataya ngayon. I agree, tama yung observation na yan. Pero sana, may nagsabi, pero sana nga manood pa rin siya bilang support Suporta. dito sa buong grupo. Ay na. Pero tama ka. Pwedeng yun ang rason. Kasi may mga mananiniwala, although syempre medyo na isa edad Hindi na sila. malakas yun. Siyempre. Sana nga manood, support. Ayun. Nabasa ko to. Mali daw ako. Drag queen daw ang anak ni Easy. Pero hindi daw siya sumali sa mga drag race Philippines. O, hindi. Sinabi Sinabi ko sumali. lang naman natin. Basta isa siya sa gano'n. Okay. Yun po, so yung mga fans, Sabi yun ni kasi ano pala. pamangkin ko na fans ng yung asawa niya ng sex bomb. Ayan, December 4 sa Araneta, tapos December 9 sa MOA. Sabi nga ni Jun Lalin na siyang PRA
new set of guests, new production values, sa Bagong producer. Ang producer na si Nancy Yang. At saka si Susan. Anyway, si Marife Gecale yung nagsabi no. Okay, thank you. Mhm. Ito, power couple, Amal and George Clooney, na-enjoy ang visit sa bansa. Prof, Yes, hindi pala natin namala. Although in-invite Oo nga, ba't di ko din namalayan? ako naman nakita ko yan. Nagkaroon kasi itong asawa ni George Clooney, isang kilalang director actor sa Hollywood, ay humanitarian at pagaling na abogada. So may mga, alam mo naman dito ang mga issue sa gobyerno natin, ganyan-ganyan. So nagdito sila to observe at bilang ito namang si Maria Reyes ay Pulitzer awardee Chuchu, sila ang nag-invite para masaksihan nila kung paano nag-ooperate o yung journalism practice sa bansa, ganyan-ganyan. Pero more than that, na-enjoy din nila yung mga food kasi dito nga sa BGC. Pahay natin sa babaan. Dito? Pinuntahan nila. Nandito ba sila? Wala na. Ang pagkabalita, parang nakabalik na sila. Kaya parang na-enjoy naman daw nila yung isla. Hindi ko lang, although may alam may nagsasabi na parang pumunta ng Palawan pa o what. Kasi although hindi naman masyadong sikreto yung pagpunta nila. Oo nga, pero yan nga. parang di siya masyadong naging gano'n. Okay na. Kasi parang hindi umabot sa... Si Big Soto, Kasi George Clooney. ang tawag. Oo. Oo. Kasi nagbigay nga sila ng mga, alam mo yung mga talks, mga pag-share nila ng mga kahusayan nila pagdating sa international Tulong. Yun. Tulong at kung ano-ano pa. Diba, pare? Tapos may upcoming movie yan si George Clooney na palabas today pa sa America. Ano bang pala, ang title ng movie na yun? Hanaping Pitang. Ikaw naman, masyado ka naman Hindi ko nga alam, di ba? Oo, ang pelikula niya ay hindi pala Pulitzer, Nobel Peace Prize pala. Sorry, correct, I stand corrected mo. Yung si CEO, si Amal. correct, sa Maria Ressa, 2021 Nobel Peace Prize, siya, yun. Metallic, ano bang tayo? Metallic Gigolo? Nakawala yung movie na hindi ko maalala. Metallic Papi ba? Tama ba ako? Hindi ko Metallic Gigolo lang alam. Ay, taray! Diyos ko. So anyway, basta yun. Yun yung latest movie niya na pinopromote niya na sana naman daw ay masuportahan din natin. Sana i-correct niyo ako yung pelikula na wala sa listahan ko. Okay. Talaga? Kaya nga, hindi ko nga alam yan. Kaya ito mga Marites, ito si Maricel Soriano, tiklop pa din sa pa-reveal ni Senator Amy. Siyempre, alam niyo naman lahat yung sinabi ni Senator Amy na isa sa celebrities na nakasama sa listahan na nagdodroga ay si Maricel Soriano. Binanggit niya, di ba? Binanggit naman talaga na pero ang kanyang pinakausap lang daw yung kapatid niya. Yun lang. Pero hanggang ngayon, siyempre, alam naman natin si Maricel, di ba? Hindi niya dead ma lang yan, di ba? Saka, total, yung pelikula ang pinag-uusapan sa kanya ngayon, yung pelikula niya. Hello. Kesa yung pa-reveal. Meet and Buy. Maganda naman. Kaya naman nagsasalita kasi Lang talaga. ha. Pinag-aano ng mga tao. Pero halimbawa ikaw ang binanggit ni Madam Amy, Senator Amy, sa ganong klase ng speech na nationwide, actually worldwide. Hindi lang naman sa marami pa, di ba? Hindi. Pero nga siya, may tanong iba siya. kasi yun yung binanggit ka sa ganun pagkakataon na national issue to, mananahimik ka ba kung ikaw ay halimbawa lang, ikaw yung binanggit na to, ikaw si Maricel, at alam mong walang katotohanan o hindi mo ginagawa, are you going to just keep quiet or defend yourself and say na? Hindi man nagdodroga talaga eh, di ba? Hindi nga. Kung ikaw mo si Maricel at I am not Maricel. pinangalan ko. Kasi kung ako si Maricel, binanggit yung pangalan ko, magre-react ako. Kung hindi totoo. Oo. Kasi malaking malaking ibang klase yung pagbintangan ka nagdodroga. Madiretang pag ano sa pangalan. Hindi ako nagdodroga, Kaloka ko talaga. Anyway, ang pangalan, ang title pala ng movie ni George Clooney, J. Kelly. J. Kelly mo talaga. Mr. High. Pero kaya nga, so sana, lalo na kung walang katotohanan sa part ni Diamond Star, diba? nako, pahindian mo yan. Diyos ko, sanay naman. Pabulaanan mo. Iba yun iba kasi yung mga chika-chika lang, news lang.
inilahad ka sa national... Oo, pangalan talaga niyang buo. So, Tapos kasali siya sa kwento doon sa narrative Correct. ng pagsabing... Ang gusto mo Adi. ganong pagde-deny. Hindi ako nagdodroga. Hindi ako nagdodroga, di ba? Talaga ako. May conviction, di May ba? conviction. Di ba? Hindi ako nagdodroga. Kasi Ganon. tunay ng chika na yan kasi biglang nilabas din ng mga tao ngayon, mga netizen na mga nega-nega. Yung paraan ng pagsasalita ni Maricel na sabi, yan ang ebidensya kung bakit siya ganyan. Mga ganun sila yun. Well, hintayin natin. Sana nga mag-react si Maria. Di ba? Well, knowing her, di ba? Knowing din si ay Nawala na rin yung katarayan ni Maria nung araw na... patoy. Kapagpatol yan. Baka nga kasi gusto na lang yung magandang buhay. Actually, in-explain yung dun sa pagsasalita eh. Di ba guest pa nga siya with the dentist, a celebrity dentist na parang dahil dun sa ngipin na nakailangan mo nang. Yun yung explanation. Tagal na nun. Pero yun ang explanation. Yun ang kanyang explanation dun sa mga nagtatanong tungkol doon sa panaan ng pagsasalita niya ngayon. Although ako, napansin ko naman, ang laki na ng improvement kumpara dun sa Sa dati. yung serye sa GMA, yung Dingdong Dantes. Dalawang Princess Rhea. Actually, Oo, parang doon nga siya unang napansin. Doon napansin. Ako doon ko napansin eh. Ako din, doon ko unang napansin. Tapos Pero ngayon, meron nag-improve pa rin na. eh. Pero may konti pa din. Ikaw ba naniniwala? Saan? Doon sa paliwanag ng dentista. Kung yun ang paliwanag di tatanggapin ko. Ang naniniwala. Tatanggapin ko. Iba yung tatanggapin sa naniniwala. Tatanggapin ko. Kanya-kanya opinion yan. Sa ikaw ay hindi. Hindi ako turugista. Okay, ito na mga Martes. Diretso na natin si Eman Bacosa. Type si Jillian Ward. Oo, di ba? Ayan, sumalang diba? siya sa Fast Talk ni Yes. Sir Boy Abunda. Tapos, isa sa mga unang tinanong nga yung tungkol sa kanyang, meron ba siya, meron ba siyang tawag dito? What do you call that? Yung facial, Ano? Pag routine, ano Yeah, tawag doon? Regimen, ganyan. Pwede naman routine yun. Oo nga. Pwede nga, Pwede na, go. tawag doon. Sabi, tas kung may pinapahid siya or what, sabi niya, di wala lang. Tapos binanggit niya yung brand ng sabon. Safeguard lang yan. Tapos Sabi. Tapos sabi ni Kuya Sir Boy, sige, nabanggit mo yan una dito. Ako na mag-represent sa'yo para mag-endorser. Correct. Tapos, yun na sa Fast Talk, binanggit ako si Neong Crush. Mabilis niyang sinagot ang Jillian Ward. Bilang sparkle naman siya. Pwede. At may agad ang mga TikTok entry niya ngayon ha. Dami na ha. Mas ni Eman. Di ba tapos pag may mga Diba? God bless. Ay, hindi niya magkatagan no. Oo, di ba? Fairness cute-cutean. Oo naman, di ba? Kaya kinuha At artista. saka may move siya. May groove. Di ba? Tsaka nga, Ang ganda nung nanay niya. Yung pinapakita every time na pinapakita dun Sa interview, Kala ko nga si Lilet. Tama ba? Tama. tsaka congratulate na natin yung Pumirma. kapatid niya. Pumirma sabi mo. Sino Hindi, kapatid? yung kapatid ng anak na yata. Yes, yung si Jimwell ba yung- Jimwell, ng anak na yung kanyang partner. Talaga? Sino ba pangalan? Jimwell o si Emma? Jimwell. 20 plus. 21 to si Emma. Parang panganay, tapos si Emma. Correct. O baka sagutin ng mga ano yan. Mga ating ano. At mas nag-improve. Mas nag-improve, di ba? Jimwell. Okay. Miguel Tan Felix, sinimatay sa shooting na KMJS, PhD. Yes. So anyway, ang KMJS, Gabi ng Lagim, ay papalabas na po ngayong Miyerkules. Tama, November 26. Panoorin niyo po yan kasi sabi ni Miss Jessica, true story daw. Di ba, true story man. I'm sure aware naman kayo sa KMJS Gabi ng Lagim dahil 10 taon na rin po umaere sa telebisyon. So isa nga sa cast ng pelikula ay si Miguel Tan Felix. Nandiyan din sina Sanya Lopez, Teres Malbar, Rocco Nastino, Christopher Martin, who else? Jillian Ward, yan. So, it's a trilogy movie. Si Miguel, sa buong buhay daw niya, ngayon nila naranasan, mahimatay. Nahimatay siya during the shooting kasi, Siman. Timan. Yes. Yung So, yung senaryo, malamig. Parang, alam kung nasan sila dyan. Baka naman nandun sila sa lugar ng mga
Hindi naman siguro sa may icebergs. Basta anyway, malamig. Titanic. Baka Nasa barko sila. Baka nasa... Cloud. Baguio. Pwede nasa freezer siya. Ganon. So, sobrang malamig. Nakailang patong sila ng damit. Patong? Pero, grabe naman. Patong ng damit. Tayo, yun, no? Ano daw? Napakaano ng patong? isip ni Day. Patong. Hanggang ilan ba pwede ang patong? Depende sa lamig. Oh my goodness. Patong lang ngayon may meaning na. Okay, June lang. Ano ko lang. So, basta anyway, yan, tawag dito. Nahimatay siya kasi. Ang in reality, mainit. Kumbaga, mainit sa panahon na yan. Mainit kung nasan man sila. Pero kailangan mong umarte na. Malamig. Nahinginig ka sa Kasi ginaw. nasima, nasa dagat sila. So, ito na. Paligay ko, dahil sa sobrang init, kaya siya hinimatay. So, sabi daw niya sa director, hihimatayin ako. True enough, hinimatay nga siya. So, parang ito yung experience na hindi niya makakalimutan while shooting KMJS. Kasi pagising niya, siguro nasa floor na siya o nasa ibang lugar na siya, hindi na niya maalala. Of course, hinimatay ka eh. So, sabi niya, parang mas na-realize niya na the more na dapat mong gawin kung ano yung mga mong gawin. Kaya di siguro si Miguel, di ba? Sabi nga natin na report natin, solo traveler, backpacker. Siguro sabi niya, life is short talaga. You'll never know. Anything can happen. Yon. So anyway, panoorin po natin yung kay MJS, Gabi ng Lagim, dahil mukhang isa sa, hopefully naman, nakakatakot na pelikula. Para post. Horror. Pero post Halloween. Halloween. Yung episode kasi nila dyan, may kinalaman dun sa parang namatay na kasamahan nila sa barko. Tapos parang binalot. Tapos mas may parang Malaysian ba? O basta ganun ang gusto. Parang or something. Di ba bansa? Malaysian nga ba? Indonesia. Doon. Pochong ang ano yun. Pochong. Tawag ko. Ito, and speaking of Pochong, Pochong. Jessica Soho, ito, parehong takot sa multo at sa multo ng lipunan. Ayan na. Yes. Si Miss, who would have thought na takot pala si Miss Jessica or naniniwala siya sa multo? Meron. Oo, kasi siya base sa experience niya. Sabi niya, siguro daw, yung sinasabing may third eye, mukhang meron siya nun. Mukhang na-open yon pero ayaw niya nga ma-open. So, kaya hindi niya yun ine-entertain. Pero may mga pagkakataon na nakakakita yata siya, nakakaramdam, may mga ganon. Tapos bukod pa doon, yung mga pinapalabas nga nila dito sa Gabi ng Lagim, ay talagang pinagmamalaki niya na hango sa totoong kwento naman. Oo, nag-aasid ako. Yan. So anyway, nakakatakot, sabi niya. Nakakatakot yung ganon na may mararamdaman ka, may makikita ka. Pero, kaya tinanong ko din siya so Miss Jessica, ano po ang mas nakakatakot? Yung mga multo o yung multo ng lipunan ngayon na, na ganyan, di ba? Sabi niya, pareho. Pero siya, sabi niya nga, nakikiusap siya kasi ilang taon na rin siya journalist. Alam natin yan. 40 years ba? Or mahigit pa. And 61 na siya. Talaga? Oo. And at her age, parang ano nangyayari nga naman sa bansa? Parang instead na paangat tayo, parang pababa na pabagsak. Pero ayaw niya mawalan ng hope. Pero kung magsasabi niya, ayun nire-report nila noon, bakit parang Yung pa rin. ganito pa rin naman. Magkaiba lang na senaryo siguro, pero eto pa rin tayo. Magkaiba lang yung casting or something. Pero sistema. So, yun. So, I also asked her, bakit po kaya marami pa rin na yung kumakapit pa rin dun sa parang mali or nakikita mo na hindi na to yung tama, pero ba't nando ka pa rin nakakapit? Anong sagot? Ang sagot niya. At ano kaya ang pwedeng maging bakit karanasan niya? Sabi niya, alam niyo, talaga, naniniwala ako na nagsisimula lang lahat at ang isa sa solusyon ay matututa na tayong bumoto ng tama. Now, which I also agree. Yun naman talaga ang sumagot ng lahat.
yon. But anyway, sa mga nagtatanong, of course, given na nga KMJS, di ba? Kaya po siya naririyan, pero hindi po siya isa sa mga umarte, umacting. Katulad po dun sa television, siya din ang magnanarrate sa tatlong kwento ng pelikulang ito. Na-direct din ng tatlong director. Yes, Yam Larana, ako, Rose Garcia, Junardo. Nakalimutan ko na rin. Yes, ako. Dado Dayaw at saka si Mark Baco. Okay, ang tatlong trilogy po na title, Kokong, Ochong. Bokong na makapili. Ochong. Barbalang, at saka Sunny. Ayan. At anyway, yung pala, kahit horror to, sabi ni Miss Jessica, definitely, paglabas nyo, ang takeaway nyo ay sasalamin sa kung ano din ang nakakatakot sa lipunan natin. Kumbaga, lalabas nyo. Introduce po yan ng GMA Pictures at saka ng GMA Public Affairs na i-release ng Sony Pictures. Pero ilan ang patong? Ano ba? Mainit eh, kaya patong-patong. Malamig. Malamig pa. Okay mga Marites, sa mga susunod, ito po ating chika. Ating susunod na chika, ating chika of the week brought to you by Ugbo 24/7! Oh, Yan. Oh, ano na? Kaya nga sa ating mga kamarites na nais matikman ang kanilang masasarap na pagkain, maaari po kayong umorder online sa kanilang website na naka-flash ngayon sa inyong mga screen. Correct mga kamarites, hindi ninyo pagsisisihan yan dahil sa Ugbo 24/7. Sure na solve po kayo dito. Ugbo 24/7! Ito mga Marites, dalawa namang item tungkol sa bagong hiwalay. Do Derek Ramsey, part lang daw ng prank ang alleged verbal abuse niya kay Ellen Adarna. Propi ka muna. Kasi Oh. sagot niya yan doon sa bago na naman na video na pinalabas ni Ellen na 6 months preggy siya. Yun, minumura siya. Naririnig naman talaga. Kaya lang, si ano doon, seryoso yung pagkakasabi niya na parang English part, ba? Tagalog eh. Tagalog at English. Parang sasabihin niyang, Yung English ang may na may mura. Yeah. Anyway, ang take doon ni Derek kasi sinasabi niya, I never cursed my wife, Ma'am Ellen, and I would always prank each other and we never got mad at each other. Kasi nga, earlier nung kanilang pagsasama after nilang kinasal, makikita mo talaga ang mga post nila nung araw na nagpa-prank sila kahit nga naliligo si Derek Ramsey sa shower, siya pinaprank tapos nilalagyan ng ipis. May naalala pa ako habang nag-shower nilagyan niya ng ipis sa likod or what, kinatatakutan ng mga insekto ba hayop ni Derek. Kaya nahati na naman yung ito yun famous eh. Sabi niya. Ito yung bago niya. Oo. Mamaya. Ilabas niya. Pareho, di niya naingayan ni Derek kasi nga part daw yan ng prank. Ito naman, another rugbo. Ellen Adarna na may bagong resibo na minura siya ni Derek. Yes, PhD. Pero ayan nga, actually, luma na to kasi may nilabas na naman si Ellen today. Yun yung audio lang. Audio. Ito video na maririnig mo yung boses ni Derek. Ito yun yung sinasabi kanina na mura, na sabi niya, napakaduwag mo, puro ka lang salita. Yan ang problema sa'yo. Go away. You conflict in life. Oo, si Derek yun. But, syempre maraming nagkatanong. Maraming humahanga kay Ellen. Ito ang totoo. Babasa ko din to. Pagiging boses daw ng mga kababaihan, lalo na ng mga asawang babae na, of course, na pagtataksilan, na abuso. Maraming humahanga, natutuwa na ginagawa ni Ellen to. Pero syempre, may mga iba rin na nagsasabi, sana wag na lang silang maglaglad o maglantad ng kanilang mga dirty linen. Sa publiko. Yan, oo. Pero binigyan ng sagot ni Ellen ang mga yon kung bakit kailangan niyang ilabas. Oo. Actually, nandito pa sa IG story ni Ellen. Haba eh. Basta ang sabi niya, ang summary, Ayan, ito na. Ayan, ito yung mga... ayan, oo. Basta, kumbaga, ang pinakasama rin nito, gusto niya, and the reason I'm exposing this is simple. Behavior like this. Cheating,
psychological abuse, disrespect toward women should never be tolerated. When we stay silent, we enable it. Ako naniniwala din ako dun eh. Minsan kasi, di ba, sabi nga, you choose your battle. Pero may time talaga na you have to speak up. Oo. Kasi, tatama siya eh. When sometimes, the more we keep silent, parang ine-enable talaga natin. Yung gumagawa. Oo, pero may mga ano din, may mga... Instances. Oh, yes. May time na dapat talaga, ay, wag mo na lang pansinin o wag na yun. So, yun ang isang reason. Tapos, sabi din ni Ellen, parang nagkaroon siya ng communication sa ibang ex ni Derek. Siyempre, ina-assume ng iba, mukhang isa dito, si Joanne Villablanca. Kasi nag-post na magkasama sila. Pero posibleng hindi lang din si Joanne, posibleng may iba pang mga ex. At para nagkausap-usap sila at nag-agree ang mga ito na si Ellen na ang magiging parang spokesperson sa kanilang lahat. Oo. Nagkaroon ng kaugnayan kay Derek. Yes, dahil sabi ni Ellen, kung siya ay na-experience to kay Derek, mas grabe daw yung na-experience nitong mga naging ex ni kung sino man sa kanila, ayon kay Ellen. So, kasi si Ellen palaban to eh. Mukhang hindi talaga siya papayag na. Sabi niya ha, normal sa mag-asawa ang mag-away, normal sa mag-asawa ang may mga issue, may mga conflict, ito naman. But parang hindi siya agree na to shout at your wife. Yun, sisigawan mo yung asawa mo. And the more, lalo na imumurahin mo yung asawa mo. Yun. So parang against siya doon. At ito pinaglalaban niya. Sa yun. Tapos kasi meron ding abuse na sinasabi si Ellen. At sa mga nagkatanong, si Ellen ay nakatira pa rin kasama ang kanyang dalawang anak sa bahay nila ni Derek. Yes. Si Derek, ay hindi ko lang alam kung saan. I guess marami silang bahay. Pero parang doon naman talaga sila, bandang south. Si Derek ang umalis sa bahay. Kasi pinapagawa pa o hindi pa tapos yung bahay ni Ellen na lilipatan nila. Yun. So, habang nandun sila, hindi mo na, off-limit mo na si Derek doon. Dahil yun ang naging desisyon nung pinabarangay niya ng 2 beses. Correct. Si Derek. Di naman na sinabi ni Ellen ang reason bakit nga pinabarangay si Derek ng 2 beses. Yun. So, alam mo si Ellen napakatapang talaga. Ay, sabi nga siguro isa rin bagay kung bakit matapang si Ellen. May pera siya eh. Mayaman siya eh. Di ba? Alam, kaya niyang lumaban. At saka siguro may mga nakukuha siyang ganitong mga sibo at may mga ex nga ito. Isa pa yan. Oo. Nagpapatunay din. Pero ako may kwento lang din ako maisisingit yan. Kasi naalala ko talaga si Papa Derek. Mababanggit ko lang ito si Angelica Panganiban nung sila. Nung nag-aaway sila, nagsama din sila sa bahay. Nag-live-in din sila eh. Sa bahay din ni Derek. Every time na nag-aaway sila, si Derek talaga umaalis ng bahay. So hindi ako naninibago, hindi na ako nagtaka na this time nung sa away nila neto ni Ellen, siya rin yung umalis sa sarili niyang bahay. Yun lang. May Thank you ganun po siyang sa ating karakter. Ganun siyang 1.5 live viewers. 1.6 na actually. 1.6 na ba? 1.6. Hello, maraming salamat. So, Kung saan naaabot ito, mga kamarites, syempre, series yan eh. Kaya lang ang nakakaano nga dyan, sabi natin sana, pagdating ng araw, mapaghandaan nila na pag tinanong sila ng kanilang mga anak, yung mga naging anak nila, handa sila at mapaunawa kung ano talaga itong pinagdadaanan nila ngayon sa mga panahon na ito. Sana, ako naman sana, marami na din na-expose si Ellen eh. Hindi ko alam kung may mas mabigat pa sa mga na-expose niya. Mukha. And sana naman si Derek kung totoo, mukha naman totoo kasi may resibo. Eh, sana maging lesson na rin to sa kanya. Hindi ko na-trigger talaga si Ellen sa hanash ni Derek kasi hindi na siya tumigil eh. Ano yung pinost ni Derek na gano'n? Parang, kasi feeling ko, hindi naman magkasalita si Ellen kung hindi siya na-trigger. Kasi kumbaga, ang tagal na nilang wala, diba? Naiinis si Ellen kasi, alam mo yung, sabi ko nga sa inyo, sa lahat ako, hate na hate ko yung pa-victim eh. At saka yung hindi na inaamin na despite evidence. Kaya nga, meron sinabi May sinabi si Derek na parang, I never curse, parang ganon. Hindi ako, kaya natitrigger si Ellen. I never cheated. I never cheated, mga ganyan. Ay, syempre pagka talagang inis ka na, nagsisinungaling ka pa. Yun nga lang. Very Ellen ka doon, ha? Talaga. okay, mga marinas na to, ha? Abangan
abangan na lang natin mga Marites. Yes. May abangan pa tayo talaga din May dyan. susunod. Feel ko rin. Araw-araw, te. Oo, di ba? Hindi magpapatalo sa isa't isa. Oo. Diba? Knowing them na talagang... Pat feeling ko si Derek, may pasabog din. Oo, meron din niya. Okay mga Marites, yan po ating Chick of the Week brought to you by Football 24/7! O mga kamarites, di ba? Kaya dahil dyan, nais namin kayo imbitay na sumali sa ating Facebook community group. Nakapin po ang link sa ating live chat ngayon. Pwede na kayong sumali dyan. Pero, huwag niyong kalilimutang mag-like, share, at subscribe sa ating YouTube channel. Dahil bawal ang mga freeloader. Hello mga Marites! Bago po tayo bumalik sa Marites University, kung gusto niyo po laging makatanggap ng latest chismis, pati na rin ng mga nakakaintrigang blind items at insider scoop tungkol sa lahat ng showbiz-related happenings. Huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe sa MU Entertainment YouTube channel. Marami man ang ating mga Marites subscribers, mas marami pa po ang hindi nakasubscribe. Kaya naman, subscribe na mga Marites! Fans Ewan ng dyan. Cup of Joe dahil Oh! 5-day concert sa Canada, sold out na. Wow! Coming from you, June. Stardust. Oh, Pupunta ka ba dyan? galing na ako dyan. I was there this morning. Wow! Bakit naman nauna ka pa sa concert? Oh, di ba kay Nancy Yang na naman, Entourage Production. Why? Sa kanya ba yan? Oo, kanya yan, Nancy. Pero may dininay ka kanina. Saan? Kanina, sabi mo hindi ka Saan? To drug? Sa drug. Diba? Ayun ka na, lahat na yan So, lima. hindi ka addict? Hindi, no. Calgary, Edmonton. Kaya mo magpa-drug test? Toronto. Toronto. Sold out na. Yan, mga Lahat na yan, 5 yan, sold out na? Diba? Yes. Ano naman diba? announcement lang yan, ha? Hindi, sold out na yan. Close kami. Grabe naman ang Cup of Joe. I was there this morning. Okay. Ganda nung yung naka-red hair. Oh, ano yun, member Maganda. LGBT sa yung soloista nila. Kaya nga. Diba? Grabe itong, alam mo ano talaga to, no? Oh, Phenomenal. Phenomenal, diba? Kasi coming from Baguio, na local Simpleng band lang ano, doon. diba? Congratulations naman. Samantalahin nila yan. Sa Cup of Joe. So, congratulations. Ang Jowas yata ang kanilang fan group. Ang pangalan? And Jowa. Jowas. J-O-Was. Are you part of their fans club? Ikaw ba No. Jowa? Jowas? Ha? Jowas ka ka ba? nila? Jowa ka. Jowas. Hindi, bakit? Oh, it's Member just a ka ba ng friend. Jowa? You're just a friend. It's just a friend. Like Really? Heart, diba? Oh yeah, I remember your Ay, friends hindi with ka- heart. Friend ka lang? Kasi ako, 80 ka 80 na ako, kamahalima. Hindi naman totoo. Si Rose Kablooms. Ay, grabe ka. Bloom na ako ngayon. Si Gio yun. Iyon. Ikaw, ayaw mo ng jowa? At, Wow, okay. Galing na ako sa Canada. Kelly Chamin ako ngayon. Ay, ano ba? Sino naman to? Di ba? Bigla Teka lang lang, nilitaw wait, na. uy, bakit biglang ang bilis ang palit ang picture? Nagmamatay Grabe. kayo. Ano naman ito mga Teka boys? muna, ilagay niyo doon. Report yan. Ako yan, ako yan. Uy, ikaw na. Ito Margaret Diaz, bagong VMX star. Papalit nga ba kina Angelique Kang at AJ Rabal? Pwede. Eh. Ay, Ani, Oh, sige. Megan Yang. Oh, ikaw Megan niya. May anggulo din May yung anggulo. Andrea Brillante. Yes, yun din na nakita ko. Pero nakita nila kanina may Yam Concepcion, merong iba-iba. Ako iba pa ako nakikita. Sino pa? Pero Ano nakikita mo to? oo. Oh, sige Parang na. hindi nag-ahit, no? Ha? Ano ba shadow yan? Shadow Okay. pa. Okay Mga lang. lalaki. Mga lalaki. Oh, iba naman ang angulo niya dito. Oh. Iba ang gulo. Kamukha niya si Rihanna dyan. Oo. biglang tumaas sa ating viewers. Oh, ano, Diba? magtitimulan magkatapos ba tayo sa kamukha? Correct siya. Baka gusto niyong kilalanin kung sino siya. Sino ba siya? Eh, siya si Margaret Diaz. Siya ang bagong BMX star. Ano, Gloria? Layo naman sa... Megan and Andrea dito. Okay, hindi. Walang kinalaman siya sa mga Diaz. Screen name lang niya ang Diaz. But yung Margaret, Kay Ava Diaz. wala nga siya kinalaman sa anumang Diaz. Si Margaret ang kanyang tunay na pangalan. But, Lolo niya. De La Cruz yata or De La Rosa ang kanyang... De La Serna? No. Baka mauwi tayo kay Diskaya niyan. Alam niyo, baka gusto niyo, kaya ako muna. Sabihin ko kung sino siya. Okay. Sino siya? Margaret Garcia, kapatid ni Rose.
Pero No. sexy siya, sexy. Sexy siya. Si Margaret Diaz, taga Cavite siya actually. Siya ang gaganap sa bago, remake. Remake na to, di ba? Balahibong Pusa ni Joy Jimenez noong araw. Papalabas pa lang ito sa November 28 sa BMX. Kasi ano din yan? Rica Paralejo. Oo. Hindi, iba yung kay Rica. Kay Joy Jimenez yung... Joyce, nagkaroon din yata. Unless nandun si Rica sa Balahibo. Baka nandun siya. Natatanda ko din si Rica. Although tama. Hindi sinibel eh. No, Joy Jimenez ang original niya ng Balahibong Pusa. So, itong si Margaret Diaz, actually morena siya. Yun ang malaking kaibahan nila ni Joy. Very morena siya, pero pretty. Kita niyo naman, sabi ko nga, may hawig kay Andrea Brillante. So, magkasama si Joyce Jimenez at si Rica Paralejo sa Balahibong Pusa. Okay. So, yun nga, agad-agad, di ba? O, bida role agad ang binigay ni Boss Vic para dito kay Margaret Diaz. Mukhang palaban din. Labas yung picture. Palaban din sa mga love scene, sa mga ganyan. Ilang taon na? Nag-aaral pa rin siya. Nag-aaral pa rin siya. College pa lang siya. Nag-aaral pa rin siya ng tourism. I think sa sa Cavite rin yata. Napag-usapan, di ba, yung kwento ng Balahibong Pusa, kung natatandaan nyo, meron na rape siya doon or something. Kung bisa pa nasabi niya, parang may bubog din siya na paghuhugutan. Pero ayaw niyang i-elaborate. But habang nagkaka-interviewhan, ayun nga, nabanggit niya na parang close to her din yung kwento dahil na naranasan niya. Hindi naman niya minention yung word na rape or anything, but somehow, she was abused at the age of 16, sabi niya. And ayaw niya nang mag-elaborate, hindi niya sinabi, syempre kung sino at kung umabot pa ito sa legal, pero siya daw ay dumaan naman sa professional help, parang gano'n. And if ever, given the chance, gusto niya maging advocacy ito, lalo na sa mga kababaihan. Oo, dahil maraming mga kababaihan na, well, somehow siguro na abuse or dumadaan sa trauma pero hindi talaga nagsasalita. Yun. So, yan. Actually, matalino siya, smart siya, the way we see it, and mukhang malaki ang promise. Ang promise. Very promising siya. At sabi ko nga, nakikita mo ba o sinabi na ba sa'yo ng Viva o ni Boss Vic na parang baka ikaw na ang ginuguro mo papalit kay AJ Raval and Angelica Cao. Ayan. Well, I know niya isipin yon kasi unang-una, iba naman yung, syempre, nagawa na ng mga yon. Pero siya, hoping siya na through this, ay maging stepping stone din niya. Ilang taon si ano ba? Parang ano na din 19. Ang bata pa. Usually naman. Yung showbiz age. Yeah. Yun lang. So, abangan natin. Feeling ko mukhang ipupush to ng Viva or ng VMX. Malaki. Oo, ang future. Maganda ang promise. Diba? Doon natatawa sila. Voice natin, lalo si Sam. Ay, si Sam at saka si EJ. Yan pa ba? Diego, walang feelings yan. Okay, mga Marites, yan po sa lingkod. Isang Yes. Yes, Tawa. Walang feeling si Jen.